Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. At bago po kami mag-umpisa, inayos po muna namin magpakilala sa inyo. Kami po ang mga naglalahad ng mabuting balita galing sa iglesia ng Cross Bearer Community Church na located malapit po sa Perpetual. Anong exact address nga nandun? Barangay San Isidro, GMA Cavite. At ngayon po ay maglalahad po kami ng mabuting balita. Wala po itong kapalit na anumang halaga. Hindi po kami manghihingi ng salapi. Hindi po kami magpapaikot ng sobre na gaya ng nakikita ninyo sa ibang mga naghahayag din ng ebanghelyo. Hindi po namin gagamitin ang ebanghelyo para kumita ng pera. Ang hinihingi namin sa inyo sa mga oras na ito ay ang inyo lamang mga tenga sa pakikinig sa kung paanong ihahayag ang mabuting balita ngayong hapong ito. At bago po ako mag-umpisa, ang pangalan ko po ay si Jordan Rabanes. At kung nais nyo po at kung meron po kayong Facebook, kung pwede nyo pong bisitahin ang Cross Bearer Community Church sa Facebook. Nandoon po ang schedule ng aming mga pananambahan para po may idea po sila sa aming iglesia. At iniimbitahan ko na rin po kayo na kung available po kayo sa time ng linggo, tuwing alas 9 ng umaga ay dinadaos po namin ang aming mga pagsamba. At dahil sobrang accessible na ng Biblia ngayon, sa mga nakikinig po sa akin, pwede po ninyong buksan ang inyong mga Biblia gamit ang inyong mga cellphones sa Romans chapter 1, sa aklat ng Roma chapter 1 verses 18 hanggang 32. Sa aklat ng Roma chapter 1 verses 18 hanggang 32. Kung nandoon na po tayo ay akin pong babasahin. Verse 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito ay ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa ng likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan or without excuse. Verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, sila ay hindi nila niluluwalhati bilang Diyos, ni pinapasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan ang kanilang mga pangangatwiran, at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdidilim. Sa pag-aangking marunong, sila'y naging mga hangal, at ipinagpapalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira, at ng mga ibon, ng mga hayop na may apat ang paa, at ng mga gumagapang. Kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang kasinungalingan sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos, at sila'y sumamba at naglingkod sa
sa mga nilalang sa halip na sa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman, or nararapat sa pagpupuri magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa. Ipinagpapalit ng kanilang mga babae ang likas na pagkikipagtalik sa dilikas, at gayon din naman ang mga lalaki nang iwan ang likas na pakikipagtalik sa mga babae ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. Sa madaling salita, lalaki sa lalaki, babae sa babae. At palibhasa ay hindi nila minabuting kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Napupuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit, pagpaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, mahihilig sa chismis, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga walang pakundangan, mga palalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng masasamang bagay, mga swail sa mga magulang, mga hangal, mga hindi tapat sa kanilang mga pangako, hindi mapagmahal, mga walang awa. Nalalaman nila na ang mga inutos ng Diyos, na ang mga gumagawa ng gayong bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit hindi lamang nila ginagawa ang mga gayon, kundi sinasang-ayunan pa nga nila ito at ini-endorso. Yun po sinasabi sa Romans 1 verses 18 to 32. Naayayahan ko po ang bawat isa na manalangin. Heavenly Father, salamat po sa pagkakataon na ibinigkaloob niyo po sa amin na maipahayag ang gospel sa streets, ma-expose ang kondisyon ng tao na likas na umaayaw sa Diyos, at mailantad sa mga tao kung ano ang pangangailangan na meron sila, at ang kahatulan ng patuloy na pag-reject nila sa Ebanghelyo. Naway magligtas ka ngayong araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sinimulan ni Pablo yung paghahayag sa Romans 1:18 to 32 sa pagsasabi ng the wrath of God is revealed from heaven. Sa ibang salin is God is showing His anger from heaven. Kung ma-observe natin, no, common sa ating mga understanding, most especially sa kultura na meron tayo ngayon, where God is reduced to mere love, love, love. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Although totoo na ang Diyos ay pag-ibig, pero hindi lang siya pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Nasa saad sa binasa natin ngayon, and very clear that God is showing His anger, and the recipient of that anger ay hindi mga insects, hindi mga hayop, kundi sino ang recipient ng galit at puot ng Diyos. Sinabi dito, God is showing His anger. By the way, nane-neglect ng ibang mga nagpapahayag sa atin that God is showing His anger from heaven. Ini-emphasize dito na yung authority ni Jesus Christ or ng Diyos ay sa langit. Nahahayag ang kanyang galit at puot. Ito ay nanggagaling sa kanyang otoridad from heaven. At ang recipient ng kanyang anger ay tayong mga tao. God is showing His anger against all sinful, wicked people. And common sa mga sa evangelical message ngayon ay mahal ng Diyos yung makasalanan, pero galit ang Diyos sa kasalanan.
Yung phrase po na yan, mga kaibigan, ay mali. Lalong-lalo na kung nasa estado ka, ang iyong buhay ay patuloy sa pamumuhay sa kasalanan. That would be true though, that God loves the sinner, but not the sin, if you have repented of your sin and put your trust in Christ. Pero kung nandoon ka sa estado na kung saan iniibig mo pa ang iyong kasalanan, sorry to say this, but God's anger is upon you. Mga kaibigan, God's anger is upon you if you are still living in your sin. And hindi nagkulang ang Diyos sa atin. Hindi siya nagkulang sa atin. Sinabi niya sa kanyang salita, all people know God. Alam natin na merong Diyos. At itong Diyos na ito, siya rin yung naghayag ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kalikasan. The reason why you can think rationally, the reason why you can communicate, the reason why you can show love, mercy, and the reason why you demand justice kapag merong naaagrabyado ay dahil ikaw ay ginawa sa wangis ng Diyos. Hindi mo kailanman masusuppress even though you try with everything that you have to suppress that knowledge. Ang Diyos ay hindi nagkulang. Ipinahayag niya yan sa atin sa kalikasan. At kaya naman, kung meron man sa atin ngayon ay magsasabi, oh sorry, hindi ko alam na merong Diyos na nag-i-exist. No, the Bible says you are without excuse. Teka lang, ginagawa ko naman yung mabuti. The Bible says you are without excuse. Wala naman akong inaapakan na tao, no. The Bible says you are without excuse. Hindi na may measure yung ating kaligtasan dito sa mundong ito sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. It is only measured by the standard of Jesus Christ, by the standard of God. At alam natin na ni isa sa atin ay walang kayang sundin ang 10 Commandments. By the way, 10 Commandments is the reflection of God's holiness, the reflection of God's goodness. At merong isang politician na nagsabi na ni minsan sa kanyang buhay ay hindi pa daw siya nakakapagsinungaling. That's the most evil thing we can actually hear para sa isang tao na nagsisinungaling. It only confirms that he is a liar by saying na hindi pa siya nakakapagsinungaling kailanman sa kanyang buhay. No. So, importanteng masagot yung isa sa mga question ngayong hapon na ito. Ano ang pananaw ng Biblia sa tao? Ano ang pananaw ng Biblia sa tao? Sapagkat common na sa atin, no? Na kapag tinanong tayo, are we a good person? And we don't hide our answers by saying, well, as long as wala naman akong inaapakan na ibang tao, basta ako'y namumuhay lang sa aking sarili, then therefore, I'm a good person. Well, to tell you honestly, hindi ikaw, maging sa pananaw mo sa iyong sarili, hindi ikaw ang ultimate definer and determiner sa kung sino ka. The one who created you and the author of this life and the author of this universe, siya lang ang merong right na i-define kung sino ka at kung ano ang estado mo sa harapan niya. At kung wala kang malinaw na pagkakilala sa iyong sarili, kaibigan, delikado ang buhay mo. Marahil masaya ka ngayon kasi may pera ka naman, pero hindi iyon sapat. At malalaman natin yan later on, bakit. So ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa tao? Ang sabi sa Romans 1:18, ang tao ay likas na truth suppressor. Likas niyang pinipigil ang katotohanan. Now, ano ang ginagamit ng tao? It's very interesting, no?
sinusuppress ng tao ang katotohanan. Ano ang ginagamit ng tao para pigilin ang katotohanan? Sinasabi din ng same verse na sa pamamagitan ng kanyang kalikuan at kasamaan, by their unrighteousness and wickedness, pinibigil ng tao ang katotohanan na ni-reveal na ng Diyos sa kanya, obviously. So, isa pang question na pwede nating i-raise dito. So, sino ang pumipigil sa kasalanan? Ang tao. Anong ginagamit niya sa pagpigil? Sino ang pumipigil sa katotohanan? Ang tao. Anong ginagamit niya sa pagpipigil sa katotohanan? Ang kanyang sariling wickedness. Sa kung paanong pamamaraan niya pinipigilan ang katotohanan. Ang sabi dito, they exchange the truth about God for a lie. Ulitin ko po, pinipigil ng tao ang katotohanan sa pamamagitan ng pagtangkilik sa kasinungalingan imbes na sa katotohanan. Ipinagpapalit niya ang Diyos, ang katotohanan ng Diyos sa mga walang kabuluhang bagay. Pinagpapalit niya yung katotohanan sa kasinungalingan. Ang tao po, pag pinipigil niya ang katotohanan, hindi po siya pumipikit. Sinasarado niya yung kanyang pinto sa kanyang kwarto, and then pinipikit niya na lang yung kanyang mata at sinasabi niya na ayoko ang Diyos. Hindi ganon magpigil ng katotohanan ang tao. Kapag pinipigilan ng tao ang katotohanan, siya po ay actively na sumusunod or nagwo-worship sa ibang bagay. Ibang bagay basta hindi yung totoong Diyos. Kahit anong bagay na pwedeng makapag-satisfy sa Kanya, basta hindi yung totoong Diyos. Ganyan ang suppression of truth. Hindi po yan yung, although it is also correct na to illustrate na parang pinipigil mo yung isang malaking balon palubog sa isang swimming pool, and then there will come a time na mauubusan ka na rin ng lakas dahil hindi mo na kayang pigilin yan kasi yung pressure magpa-pop up talaga yon. Parang pinapakita sa atin ng scripture, lalong-lalo na sa binasa natin ngayon sa Romans 1, pinipigil ng tao ang katotohanan sa pamamagitan ng pagtakbo at pagtangkilik sa kasinungalingan. Mababasa natin sa Romans 1:25. Isa sa mga manifestation for exchanging God or truth for a lie is yung idolatry. And let's talk about idolatry for a moment. And this will take us back, by the way, sa ginawa ng ating first parents. Ginawa ni Adam and Eve in Genesis 2:16 to 17. But the Lord God warned him. Sabi dito, you may freely eat the fruit of every tree in the garden except the tree of knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you shall surely die. The serpent casts doubts at Eve. Merong specific instruction, command ang ating Diyos kay Adam and Eve not to eat from the fruit of the tree of knowledge. But of course, crafty ang serpent. Sabi niya, did God really say you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Of course, we may eat fruit from the trees of the garden. The woman replied, it's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, you must not eat of it or even touch it. If you do, you will die. Sabi ng serpent, you will not die. Sabi ng Diyos, you will die. Sabi ng serpent, you will not die. So anong nangyari kay Adam and Eve? Sa madaling salita, ipinagpalit nila yung instruction ng Diyos, yung totoong instruction ng Diyos
sa kasinungalingan ng serpent or ni Satanas. And guys, kayo na mga nakikinig dito, we are proclaiming to you the truth about God, and if you are not listening or even considering this message na nasa inyo ngayon, the same goes sa inyo. You are exchanging the truth for a lie. And God is also showing His anger. The God of wrath is also revealed sa inyo right at this moment. So doon nag-umpisa ang pinakaunang idolatry, exchanging the truth for a lie, exchanging God's authority sa authority ni Satan. It seems na persuasive and beautiful ang wisdom ni Satan kesa sa Diyos. Akala natin, no, yung sa account ng Genesis, simple yan, nag-disobey lang si Adam and Eve. No! It is a question of ultimate authority. Sino ang ultimate authority ng buhay natin? Is it God? Or if it's not God, therefore, it's us, tayo. At nung mga time na yon, in-exercise ng ating first parents ang kanilang authority. And look what happened. Sin entered, death entered, suffering entered, quarrels entered, wars entered, pains entered. And still, sa passage sa binasa natin yun, meron pa rin tayong mga dapat sagutin. How did God show His anger from heaven against all sinful, wicked people? God showing His anger, simple lang po. God is showing His anger by and through judgment. By and through judgment. Makikita natin yung language of judgment sa text na binasa natin. Sa verse 24, sabi dito, therefore, God abandoned them to do whatever shameful things their hearts desired. As a result, they did vile and degrading things with each other's bodies. Sa Tagalog po, para mas merong weight, sabi dito, kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, ay hinayaan sila ng Diyos sa kanilang karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang mga sarili. Ang tawag natin dyan is God's judicial abandonment. At ang picture po ng God's judicial abandonment, ito po yung pag-withdraw ng biyaya ng Diyos sa isang tao, nang sa ganon ay yung kasamaan na meron siya ngayon ay patuloy niya na lang gagawin hanggang sa magdala sa kanya ito sa tiyak na kapahamakan. And do we want that? Mga kaibigan, gusto ba natin yun na balang araw nandoon na tayo sa punto ng buhay natin na manhid na ang puso natin, na hindi na tayo naiiyak kapag may nagagawa tayong kasamaan, kapag nakikita natin na may naaagrabyado at hindi na tayo nagsisik ng justice. We don't want that to happen sa ating mga sarili, even sa ating mga anak. I'm sure sa mga nakikinig ngayon, kung meron kayong mga anak, mahal ninyo ang inyong mga anak. Mahal ninyo ang inyong mga asawa. At ayaw ninyo na mawalay sa kanila. Gusto ninyo magkasama kayo hanggang sa huling mga hininga ng inyong buhay. Pero paano mangyayari yun kung kayo ay hindi nagbabow down sa authority ng ating Diyos? Again, God showing His wrath, His anger by judging people.
Romans 1:26, God gave them up to dishonorable passions. Now, what are these dishonorable passions? Yung sinasabi ng scripture. Sabi dito, even the women turned against the natural way to have sex instead of indulge in sex with each other. Sa madaling salita po, ito po yung mga na-observe na natin sa generation natin ngayon. Present din po ito sa generation nila. You know what is that called? Homosexuality. Homosexuality. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. And God condemns that sin. God condemns the sin of the LGBT community. At sa evangelical world, pinapalabnaw natin yung message na yan. No, mahal ka rin ng Diyos. No! If you continue in your practicing of homosexuality, God is angry at you. God is angry at you. And again, paano pinapakita ng Diyos yung kanyang anger? By judging you. And again, do you want that to happen sa buhay mo? Parents, kung meron kayong anak na nandoon sa ganong sitwasyon, i-call out nyo na. Kumahal nyo ang inyong anak. Mga kaibigan, kung meron kayong mga kaibigan na ganon ang behavior, homosexual behavior, i-call out nyo na. Habang hindi pa huli ang lahat sa kanila, because God is going to judge them. And actually, God is already judging them. So the question is, do we want that? Well, as a preacher, I don't want that to happen to you. And Paul is not yet done with his exhortation. Sabi niya, Romans 1:29-31, their lives became futile, full of every kind of wickedness, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossip. They are backstabbers, haters of God, insolent, proud, and boastful. They invent new ways of sinning, and they disobey their parents. Take note, guys. They invent new ways of sinning. Ang taong nasa kondisyon ng kanyang pag-ibig sa kasalanan will invent and will continue to invent new ways of sinning. And by the way, guys, wala na pong bago. Wala nang bago sa kasalanan ngayon. Kung ano yung kasalanan noong unang panahon, yun pa rin yung kasalanan ngayon. Kung ano yung battle na nilalabanan ng mga first century apostles natin, the same sin that we have in this generation. If that's the case, then the solution that our apostles and first century Christian has in that generation is the same solution na meron tayo in our generation. At patuloy na nagbibigay ng exhortation si Pablo. Ang mga tao ay hindi nakokontento. Ang taong makasalanan ay kailanman ay walang pagkakontentuhan sa sarili. Sabi sa Romans 1:32, worse yet, they encourage others to do them too. Hindi lang nila pinapractice yung sin. For example, sin of homosexuality, hindi lang nila pinapractice ito, kundi ini-endorso pa nila ito. At yung pag-i-endorso nila dito is parang gospel evangelism din, na magladlad ka na. Again, this is an issue of ultimate authority. If you are your ultimate authority, then God will judge you at the end of
the day. So hindi lang nila ginagawa to, kundi ini-endorse pa nila, pinopromote pa nila. Makikita natin yan. Sa June, they parade their sin. They parade their rainbow, which is actually not the symbol of LGBT community. It was hijacked. Rainbow is a symbol that God will not judge the world sa pamamagitan ng tubig. But God will certainly judge the world sa pamamagitan ng apoy. They parade their sin. They are not even ashamed of their sin. Abortion is just a modern day child sacrifice. Abortion is just a modern day child sacrifice. Para mag-survive daw ang buhay ng nanay, ay kailangan i-sacrifice yung buhay ng child. Pero yung buhay ng child, sa totoo lang, ay precious. At yung karapatan na ini-exercise ng isang woman to do such abortion is hindi naman talaga para maligtas yung kanilang buhay. Ano yun? Para makatakas sa responsibilidad. And that, my friend, is evil. That, my friend, is evil. So kung hindi man natin, mga lalaki, no, kung hindi man natin ginagawa yung abortion, pero kung sinusupport natin yon, so malapit na yung halalan, may mga kandidato tayo that will support homosexuality, that will support abortion. And if we support those people who support abortion and homosexuality, Sogi Bill, for example, again, we are not submitting to God's authority. We are not submitting to God's authority. If that's the case, we are still worthy of judgment. Ginagawan pa ng movie ang sexual immorality. Nino-normalize ang kasalanan sa mundo. Ngunit hindi na ito nakakapagtaka at hindi na rin tayo dapat pang magulat sa kayang gawin ng Diyos sa makasalanan. This should not surprise us. Yes, evident ang kasalanan sa mundo, but the judgment of God should not surprise us. Akala ba natin at the end of the day, tayo ang magtatagumpay just because okay naman ang buhay ko ngayon? At the end of the day, if you don't submit to Christ, to His authority, ang lahat ng makasalanan ay at the end of the day, talunan. Ang lahat ng makasalanan at the end of the day ay talunan. Sabi sa Hebrews 10:26-27 and 30-31, Dear friends, if we deliberately continue sinning after we have received knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice that will cover these sins. Bakit? Because Christ has sacrificed once and for all. That's the very reason why we need to put our trust and faith in Jesus Christ. We should repent of our sin and put our trust in Jesus Christ, na nag-alay ng kanyang buhay doon sa cross. There is only the terrible expectation of God's judgment and the raging fire that will consume His enemies. For we know the one who said, the same God who said, I will take revenge, is the same God who said, the Lord will judge His own people. Sabi sa verse 31 ng Hebrews 10, it is a terrible thing to fall into the hands of the living God. Ulitin ko po, it is a terrible thing to fall into the hands of the living God. And according to Hebrews 9:27, just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. Friends, do you want judgment to come rushing like
rushing and raging like sea sa buhay ninyo? Sa mga nakikinig dito, mga kaibigan, in your heart of hearts, I know na ayaw ninyo itong mangyari sa buhay ninyo. Kaya may hope. Kaya may hope, may pag-asa sa makasalanang mundong ito. Gaya ng sabi ni Paul, na sobrang eager na ihatid ang good news sa mga taga-Roma. Ako din, na nangangaral ngayong hapon na ito, ay sobrang eager and passionate to bring good news sa inyo. Sabi ni Paul, "For I am not ashamed of the gospel or the good news about the Lord Jesus Christ, because it is the power of God for salvation, saving everyone who believes, the Jews and the Gentiles." This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. Gaya ni Paul na sobrang eager na ihatid ang good news sa mga taga-Roma, kami rin po na mga namimigay ng gospel tracts dyan, ako po na nagpaproclaim ng katotohanan sa inyo, is also eager and passionate to do this. Walang kapalit. Walang kapalit na kahit anong monetary value. Ang piniplead lang namin sa inyo is, listen to the good news that's being presented. It is Christ or Satan. It is salvation or judgment. It is bow to Christ or being judged in the future. Maybe familiar na kayo sa pangalan ni Kristo. Sino ba siya? Siya yung eternal na anak ng Diyos Ama. Sabi sa Philippians 2:6-8, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling. Instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When He appeared in human form, He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Yung ginawa ni Kristo, yun yung dapat na mangyari sa atin. For the wages of sin is death. Tayo ay makasalanan, anong nararapat sa atin? Kamatayan. Ngunit meron na pong namatay 2,000 years ago doon sa cross. He is the eternal Son of the living Father, but He humbled Himself, taking the form of a servant, died a criminal's death. It should be us who should die in the criminal's death. Ngunit hindi po doon nagtatapos yung story. So verse 9, makikita natin sa Philippians 2, therefore God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all names, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven, on earth, and under the earth. Ito yung sinasabi ko kanina, na maybe you are enjoying the life that you have now. Bakit? Kasi ikaw yung ultimate authority ng buhay mo, but there will come a time that every knee will bow sa ating Panginoong Hesukristo at Hari magpakailanman, the Judge of all the earth. Sabi sa 1 Corinthians 15, for Christ must reign. Hindi po kasalanan ang naghahari dito sa mundo ngayon. Yes, talamak pa ang kasalanan sa mundong ito, pero tandaan po natin, hindi po kasalanan ang naghahari sa mundong ito. Sino? Sabi sa 1 Corinthians, for Christ must reign. Si Kristo ang naghahari ngayon. At ang paghahari ni Kristo ngayon ay evident that, or evidence, or proof, or assurance that He is judging and that He will continuously judge. So friends, hindi na dapat pa mangyari sa inyo yun.
Kaya namin inihahatid sa inyo ang magandang balita para sama-sama tayo sa langit, na kung saan papupurihan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang panawagan ngayong hapong ito at ang challenge sa bawat isa na naabot ng boses at tinig ko ngayong hapong ito. Mga kaibigan, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Again, if you resist this message given to you this afternoon, wala kayong pinagkaiba sa ating mga first parents, exchanging God's truth for a lie. Nawa, in the quietness of the night, mamaya sa pagtulog ninyo, or kahit sa ngayon meron kayong ginagawa, pero nakikinig kayo actively, pag-isipan ninyong mabuti. What will my life look like if I continue to reject Christ? And what will my life look like if I will repent of my sin and put my trust in the King of Kings and the Lord of Lords? Naway ngayon na ang araw at oras ng inyong kaligtasan. Let us pray. Ama naming Diyos, salamat po sa naitanghal na ebanghelyo ngayong hapon na ito. Kaming mga servant ninyo ay walang anumang ipagmamalaki. At salamat sa free space na ipinagkaloob niyo po sa amin. At salamat sa audience na nandito ngayon. Naway kahit na hindi nila ipinapakita physically sa amin na sila ay nakikinig, naway in their heart of hearts sila ay nakikinig. At kami ay merong confidence sa mensahe ng ebanghelyo na nakakapagligtas na si Kristo ay hari ngayon. At kung paano ang hari sinasubdue ang lahat ng evil, we are also confident na sa mga panahong ito ay sinasubdue ng Panginoong Hesukristo kung anumang evil thoughts and deeds merong sa mundong ito. Salamat dahil kami ng mga lingkod mo ay merong opportunity to reach out people in the streets. We are not worthy to even partakers of spreading the good news. Ang nararapat sa amin ay judgment, but here we are, partaking the prophetic work of Christ, the priestly work of Christ, and the kingly work of Christ. Salamat po. We rest everything and put our confidence in the name of our King, our Lord and Savior Jesus Christ, in His mighty name. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.